Itinalaga ng palasyo si dating Philippine National Police Chief General Rodolfo Azurin Jr. bilang bagong Special Advisor and Investigator ng Independent Commission on Infra. Naghain naman na ng rekomendasyon ng ICI na kasuhan si Ako Bicol Representative Zaldico at iba pang public works officials kaugnay ng substandard na flood control project sa Oriental Mindoro. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohan. 3 araw matapos magbitiw bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure si Baguio City Mayor Benjamin Magalong dahil sa maaaring paglabag sa Section 7 ng Article 9B ng Konstitusyon o pagbabawal sa mga elected official na umupo pa sa isang public office. Inanunsyo ng palasyo ngayong Lunes, September 29 ang kanyang kapalit, si dating PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. Sa pahayag ng palasyo, kumpiyansa sila na sa karanasan at liderato ni Azurin, mas mapapatatag ang mandato ng komisyon na maging transparent sa paggamit ng kaba ng bayan at mapanagot ang mga umaabuso rito. Naging hepe ng pambansang kapulisan si Azurin mula August 2022 hanggang April 2023 sa pag-upo ni Marcos Jr. bilang Pangulo. Pinasalamatan naman ng Pangulo si Magalong para sa serbisyo at kontribusyon nito sa komisyon. Para naman kay Magalong, pagkakataon ito para mapagtuunan ang kanyang munisipalidad. I've never been so busy in my entire life. Ngayon lang. I would like to apologize to each and every one of you if I cannot perform my task as your mayor of the city of Baguio. Samantala, naghain na ang ICI sa Office of the Ombudsman ng rekomendasyong kasuhan sina Ako Bicol Representative at House Appropriations Chairperson Zaldico at iba pang opisyal ng DPWH. Kaugnay ito ng 290 million pesos flood control project sa Nawan Oriental Mindoro. Matatandaang labis ang pagkadismaya ni Public Works Secretary Vince Dizon nang inspeksyonin nito noong September 9 dahil sa super substandard na materyales at pagkakagawa. Imbis kasi na 12 metro ang haba o lalim ng sheet piles, nasa 3 metro lang ito ng sukatin. Ang discrepancy po nito ay potensyal na makakaresulta sa estimated loss worth 63 million pesos. Kulang-kulang rin po ang mga dokumento para sa kanilang progress billing. Kabilang sa mga nirekomendang kasuhan ang nasa 17 regional at assistant DPWH directors at mga head ng SunWest Construction na pagmamay-ari ng mga ko. Ito ang unang beses na nagsumite ang komisyon ng report at rekomendasyon sa ombudsman magmula ng binuo ang komite. Marami pa pong darating. Magsusumikap po ang ICI para po mapabilis ang proseso na hindi magsasakripisyo sa quality ng aming trabaho. Habang pinoproseso naman na ng Department of Justice ang Blue Notice mula Interpol para malaman ang kinaroroonan ni Ko. We will know where he's going every time. Yun ang mahalaga. Malaman kung nasaan siya lagi. Everything is due process eh. Okay. Siyempre naiinip tayo pero sinasabi ko nga, proseso lahat yan. Marami na kami report. Kaya lang siyempre, wala pa naman kami magagawa doon. Kailangan lang alam namin kung nasaan siya. Ayon kay Rimulya, sa lalong madaling panahon, inaasahan nilang maiyahain na ang Blue Notice labang kay Ko. Mapapanagot ang mga sangkot at mapalabas ang katotohanan. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.